Hi everyone! Thank you so much for watching this video. This is Olive at excited ako ngayon na i-share sa inyo ang panibagong tutorial sa aking pagpapiano at I'm so thankful sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at meron na akong 4,000 subscribers! Yes! Thank you so much guys for supporting this channel. I hope that this channel uh, is really na naging blessing sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga natuto na magpiano. I'm so happy that I naging part ako ng journey mo sa pag-uumpisa mo sa pagpapiano. And I hope na nagagamit mo na yun ngayon. Most especially kapag ano man yung motive, ano man yung motibo mo sa natuto magpiano. But I hope that and I pray na gagamitin mo siya para papurihan ng Panginoon kung kanino galing yung gift na meron tayo ngayon. So, yung skill na meron tayo. And siya yung mapapurihan doon. At I hope na nagagamit mo sa churches nyo. Ayun, nakakatulong ka na sa gawain. Ganon din lalo na't higit sa yung secret place sa Panginoon kung saan ikaw lang at ang Panginoon ang naroon at inaawitan mo siya sa pamamagitan ng pagpapiano. So akala ng iba ay kumikita na ako sa aking YouTube. No, hindi po, pero that's not my goal. Darating din ako dyan siguro. Pero that's not my goal. Sabi ko nga, my goal is to glorify the Lord and to share with you yung mga the gift na freely receive ko ay gusto ko ring i-share din sa inyo. And masaya ako na talagang nagagamit na talaga siya ng ibang tao at nakita ko din yung improvement. Hindi lang sa tawag dito, sa YouTube ko, kundi sa mismong buhay ko din mismo sa pagbabiano ko. Ang dami ko na rin natutunan. Salamat din sa mga tao na nakapaligid sa akin. And especially in divine time na binigay sa akin ng Panginoon na makilala ko yung pianista namin sa Pilipinas, sa aming church. Nung mai-share niya sa akin yung about sa basic pattern sa pagpapiano ay yun naging way din para ma-share ko sa inyo yung aking nalalaman. And I hope that this channel really blessed you so much. At dalangin ko na enjoy mo lang. 'Di ba? Enjoy mo lang yung pagpapiano. At ngayon ay tuturo ko ngayon ulit sa inyo. Ang ituturo ko ay paano ba gagamitin yung kanan at yung kaliwang kamay sa pagpapiano. Kasi meron kasi mga nagtatanong Siyempre, ang ganda nga naman ng tunog kung ito lang. Diba? Kung ganyan lang, hindi maganda. Pero pag merong ganito, diba? Ang ganda. So, medyo maingay yata. Malakas yata yung ko. Pero anyway, so ayun. Let's get started kasi alam kong gustong-gusto mo nang matuto. So, naalala mo ba yung pattern natin? So, kung hindi mo pa this is your first time to watch this video, ay i-check mo muna yung ating tutorial sa pagpapiano, yung basic pattern. So, the basic pattern for the major chords ay I love you. 1, 4, 3. So, sabi nga, katulad nito, halimbawa, is yung sa C. Diba? 1, 4, 3. Kung C yan, kasi ito naman, diba? C, D, E, F, G, A, B, and then C ulit. Sana nakikita nyo. And then C, diba? So, sa major chord is 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3. So, that's C. Pero kapag minor chord ay 1, 3, 4. So, reverse lang siya. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3, 4. So, that's C minor. This is C major. This is C. Yun. So, ako ay natututo pa din. So, tayo ay isa-isa lang muna tayo, no? Huwag ka munang magbonggang-bongga.
no? Kung gusto mo talaga matuto talaga, punta ka sa ibang YouTuber, magagaling din sila, natututo din ako sa kanila. And let's enjoy itong journey na ito nang magkakasama tayo natututo. So ayun, 'di ba halimbawa 'yon. And then D naman is D 1 2 3 4 and then 1 2 3, that's D. Tapos kapag D minor naman is 1 2 3 and then 1 2 3 4. So that's D minor. So ganun yung ganun yung basic pattern ng major chords and minor chords. Paano naman yung sa Paano naman daw yung sa kaliwa? Paano naman daw gagamitin niya? So ang unang ginawa ko dito muna nung unang nag-umpisa ako is kung si din ako dito. Pero hindi ko muna ginagamit ito. Kasi masyado pang nag-aano yung utak ko, masyado pang nahihirapan pa siyang Kasi kapag first time mong ginawa ang isang bagay, yung utak natin kasi may pattern kasi yan yung mga brain cells natin. Pero as you progress, yung brain cells natin na hindi pa magkakadugtong, magkakaroon yan ng panibagong pattern sa utak natin at na yan at at matututo na rin tayo. So ganun kasi ganun kasi yung ating yung ating utak ganun siya mag-function So tuturuan natin. Hindi alam mo sa totoo lang, hindi natin tinuturuan dito hindi natin tinuturuan ang ating mga kamay, ang ating mga mata sa pagpapiano. Ang una natin talagang tinuturuan dito is yung ating utak kung paano ito magbabago. So ayun, kung ano man para matuto tayo. So ayun, halimbawa na C. So dapat ito rin C din to. So ginagamit ko dati isang daliri lang. Ayan. Halimbawa, then tapos G. Ganyan lang. Tapos D. Ayan, pwede mo tong gamitin tong part na to. Pwede mo rin tong gamitin tong part na to. Kasi ito naman ay mabibigat na sound. This is yung sound na mabigat din. Neutral. Hanggang sa matining na sound siya. So, depende yan sa'yo. Wala nang pumipigil sa'yo So, ayun. Ayan, di ba? C. Tapos, ayan, D. Halimbawa, C, D, E, F, G, B, and then C ulit. So, ganun lang yun. Gagamitin mo lang isang daliri mo. Pero, paano naman kapag yung gumaganyan na ako? Or, yan. Ayan yung kaliwang kamay. Ganyan. Madali lang yan. Kung mapapansin mo, ito lang lagi yung pattern ng daliri ko pag sa kaliwa Sa kaliwang kamay. Kung ano yung chord na nandito, kung ano yung key dito, kung ano C yan, or G, ganun din ako dito. Pero yung pattern, pero yung ng kamay ko is same lang. Ayan lang. Parehas lang yan. So, paano yan is yung key, and then 1, 2, 3, 4. Ayan, sige lang. So, ano yan? Dito lang yan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then 1, 2, 3. Parang mga 7, 3, no? Yan. Parang ganyan. Pero ano daw yan? 5 yan 1, 5, 1, 5, 8. 1, 5, 8 kasi nga, octave kasi ito Ibig sabihin, pang 8. Ito yung pang 8. So, ayan. Ayan siya. 1, 5, 8. Sa kaliwang kamay. Minsan may mga words, may mga jargons, o meron silang mga tawag sa pagpapiano na hindi ko alam kung paano tinatawag nun, pero gawa lang ako ng gawa. Ka lang, pindot-pindot ka lang dito, pero hindi mo alam na yun na pala yung tawag dun. So, it doesn't matter. It doesn't matter, minsan. Pero sa mga professional siguro ng mga na magpiano. But it doesn't matter kung ano pa yung mo, yung dapat kailangan malaman mo talaga lahat. It doesn't matter, basta masaya ka nagpapiano, go. And then, eventually, doon ka na matuto. Matuto ka na sa ibang mas professional na mga magagaling talaga. But I hope that this video helped you and blessed you. Ayun. Ayan. So, ayun. Di ba sa C? Or D?
'Di ba kung sa kung dito puro puti naman dito, 'di ba? Paano naman po dito? Pagdating naman dito, ganun din. 'Di ba? Ito. That's 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3, that's C. Teka lang. That's C sharp. Kasi C sharp to eh. 'Di ba? C sharp or or D flat. Kasi dalawa kasi pangalan nito eh. So that's C sharp tayo. Ayan. So C sharp 1 2 3 4 and then 1 2 3. So that's C sharp. No. Ayan na, C sharp. C sharp. 1 2 3 4. Wow, 1 2 3 4. That's C sharp. So sa kabilang sa kaliwa naman is ganun din. Parehas lang din yan eh. 1 5 octave, 1 5 octave. Kung ano yung C dito, ganun din siya dito. So yun. Parehas lang din yan. Then ito. Ganun din yan dito. And then dito. Lahat na nga, inaikot na nga natin. No? C, D, E, F, G, A, B, then C sharp, D sharp, F sharp, G sharp, and then A sharp. So, yun. Paano naman yung C sharp, C minor? Ganun din lang yun. Ito lang naman babaguhin mo, pero ito yung kaliwa. Ganun pa din. So, bibigyan ko kayo ng example. Meron akong dito example na kanta, which is yung still. Kung alam niyo yung still ng Hillsong. So, ayun. I hope na alam niyo yan. Nakikita niyo? I hope nakikita niyo. Ayan. So, nabasag na talaga tong phone na to eh. So, ayun. Kung makikita mo dito, ayan. Kung makikita mo, meron dyang C. Yan ang kanyang chord. Meron C, or tignan nyo na lang, punta na lang kayo sa YouTube, sa Google. Meron dyang C, G, A minor 7. Yung A minor 7, hindi ko din alam pa yan. Yung mga ganyan, A7, Wag mo munang isipin yung mga bagay na kasi nasa basic pa tayo. So, ang isipin mo na lang is A minor lang siya. Tapos F. Tapos, makikita mo meron siyang ayan o. Makikita mo meron siyang F. Tapos, may D. Tapos, may slash na F sharp. Paano ba yan? So, turo ko rin yan sa inyo. Ayun. Tapos, meron diyang, may C. May C din doon. Pero may slash na E. Ano yung ibig sabihin yan? Tuturo ko din yan sa inyo. So, ayun. Let's go. And start tayo. So, una muna, ang chord niya is F. Kung may piano ka dyan, tayo? Sabay tayo. So, F muna. So, F. Pero dahil nga, nag-start tayo, isang daliri lang muna yung gagamitin ko ha. So, F. Dahil F din itong nandito eh. Tapos A minor. So, dito ko din A. A naman yung dito. Kasi ito wala namang minor to eh. Lagi lang tong A, C, A, B, C, D, ganyan. Then F, ito. Puro ganun lang naman yan. Wala na yung minor. So, ayun. So, punta muna tayo. F muna daw siya. F. So, F siya. Tapos, A minor. And then C. And then G. Diba? Or, ang pwede mo rin gawin is, dito ka F, A minor, hindi ka na pupunta dito. Kasi ang layo. Ang layo ng So, ang gagawin mo is F, A minor, and then, punta ka na dito, sa mid dito. Kasi mas madali. Mas malapit siya. Pero pwede ka rin naman dito. So, depende talaga yan sa'yo. Kung paano mo, tutulungan yung sarili mo na maging versatile ka sa pagpapiano. So, doon muna tayo. F, A minor, and then C, and then G daw. So, sa first stanza, sabi dito, hide me now, F, under
yun, pansin mo, sabi ko dito, hide me now. So, C, G minor, and then A minor. Pero, tapos, under your, pagdating sa your wings, bakit hindi ako dito sa D, pero dito ako napunta? Kasi nga, yun yung sinasabi na may slash dito. Yung D sharp. So, instead na ang pipindutin mo ay itong ipinindot mo yung F sharp dito. Kasi yun yung daw yung bass niya. So, kung mapapansin mo, ang pattern ng D, ang shape ng D, meron siyang F sharp dito. Meron din siyang, ang shape niya is D, F sharp, and then A. So, may mga chord, o may mga chords may chords na ang ginagamit nila is yung, dahil D siya, D din siya. And then, meron namang chord na kagaya nito na ang gamit is D, F sharp. Meron din naman na D, tapos ang over niyang bass is A. Kasi ang ganda ng tunog niya. Ibig sabihin, yan yung mga chord, ito yung mga chord, or ito yung mga key na bagay sa sound ng dito. Na pwede niyang maging bass. So, yan. Halimbawa, sa C. Ito yan, C, diba? So, ang magandang mga chord na pwedeng i-pattern dito para sa bass ng C is yung mga shape din na nandito, which is yung C, E, and G. So, ayan. Ito yung sound sa C, sa pagbe-bass ng C, bass ng E, and then bass ng G. Diba ang ganda ng tunog? So, tignan mo. Diba ang ganda? Ang ganda ng tunog. So, hindi lang tayo, doon mas nagle-level up yung iyong nalalaman sa pagpapiano, na hindi lang puro ganyan ka lang, tapos ganyan ka lang, pero meron din palang ganito. Diba? Ang ganda. So, ganun din yung ginawa natin dito sa chord na to. So, gawin ulit natin. Sabi to, hide me now under your, pwede naman C, pwede mang D lang siya, your, pero ang ganda dito, your, diba? Ang ganda ng tunog. So, punta tayo doon. Under your wings, cover me within your mighty hands. Tapos, when the ocean, sabi niya, when the ocean, pwede naman C yun. Pero, sabi niya, slash is over E. C over E. So, yun pala yung magiging bass niya. So, when the oceans rise and thunders roar. Tapos, kapag yun sa kanan, syempre, nag-iumpisa ka pa lang, ganito lang muna gawin mo, pa isa-isa ka lang muna. Ganyan lang ka lang muna. Huwag ka man magbongga na yung pag-ganto-ganto ang ginagawa ko. Kasi pa isa-isa ka lang. Tapos, kung talagang gusto mo matuto nun, parang ganyan-ganyan ka lang. Kasi ganyan lang naman tayo mag-umpisa. Kasi yung utak nga, nag-start pa lang siya. Pero, kapag pag unti-unti mo na yan nagagawa, balikan mo itong videos na to, o na video na ito, at ang mga videos ko, at ganito na siya ngayon. Dahil gagamitin mo na yung 1-5-8 dito eh. 1-5-10 octave. So, ganito yan. C. Turuan kita, ha? Wait lang. So, ito. C. Diba? Ulit na natin. Tapos, kapag yung sa may F sharp din, ganun din.
ganun din. Parehas lang yan. So, ito yung overall na ano niya, sound niya. Kapag ginamit mo yung ano, pag ginamit mo muna yung isang daliri mo. So, ganito siya When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Ayan. And then yung kapag naman yung ano na, tatlong daliri naman, yan naman gamitin natin. Excited na ako. So, ayan. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Diba? Ang ganda. Kung mapapansin mo, gumaganyan yung kamay ko, no? Kasi, nahihirapan ako, gaganon pa ako. Gaganon pa ako. Tatalon pa ako, ganon. So, ginagamit ko na siya para parang may melody na rin siya. Halimbawa, ganito. When the oceans rise and thunders roll, tapos mapapansin mo, ginaganyan-ganyan ko lang yan para umarte yung tugtog, yung tunog niya. So, nasa sayo talaga yan, lalo na kapag marunong ka na. At yung limit is unlimited. Wala limit, unlimited. I mean, yung pwede mong gawin ay sky is the limit. Sky is the limit. Di ba? Nasa sayo yun. Tapos pwede rin na ginagawa mo to, tapos isang daliri ka lang dito. O dalawang daliri ka lang dito sa kanan. Nasa sayo yan. So, try ko pakita sa'yo yung overall yan. Nakita mo yung D sharp. Tataka sila paano daw yung paglilipat ng mga chord, paano malalaman kung dapat 'di ba tapos dapat G na. Madali lang naman 'yan, makikita mo naman kasi naka-align siya dun sa mga sa mga salita kaya di sa mga words. So doon ka doon mo ititsempo yung paglipat nung key mo. Pero may mga ganito kasing klase ng mga chords na na hindi siya naka-align sa pinaka mismong pinaka word dito. So papakinggan mo muna talaga yung kanta para masabayan mo siya at papakinggan mo kung saan na siya lumilipat yung kanta. So kasi hindi naman perfect naman lahat ng mga ganito. Katulad din natin, hindi naman tayo perfect. So paunti-unti lang naman yan. On the process pa rin tayo. And then yung meron din naman na chord na ang dami-daming chord tapos hindi mo na magawa yung ibang chord kasi ang dami tapos yun lang pala napakasimple lang pala yung ibang chord pala hindi mo na kailangan. So may mga ganun din hindi mo na kailangan puntahan yung isang chord lang na yun yung kailangan mong puntahan para makakanta mo siya kasi minsan dinadagdagan lang nila just for mas para maging maganda pa yung sound ng So ayun. Yun yung mga ang basic way para malaman mo kung paano gagamitin yung kaliwang kamay habang ginagamit mo tong kanang kamay sa pagpapiano. At ang isang magandang bagay dito, tingnan mo kapag marunong ka na talaga sa pagpapiano. Paano yung sa melody? Yung melody, 'di ba halimbawa,
Nagme-melody ako dito. Paano naman yung sa kaliwang kamay? Madali lang yan. Kasi kung ano naman yung basic mo dito, ganun din yung basic dito. Ganun din yung andito base eh. Minsan alam mo, ang aking natutunan ko, kung ano yung basic kung ano yung pinaka-chord. Halimbawa, yan, F, A minor, C, G. F, A minor, C, and G. Diyan ka lang kukuha ng melody mo. Halimbawa, kasi key of F to eh. F, do, re, kasi dito hindi ako maano sa sa kanan eh. So, do, re, do, re, do, ti, la, so. Do, ti, la, so, fa, mi, re. Hindi. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. So, F sharp. Kung ano lang, yun lang yung mga chord na pupuntahan mo. Halimbawa, sige sabihin, para mas madali, no? Sa C, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Diba yan? Do, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, ibig sabihin, yung mga chord, yung mga melody, is dito mo lang din yung kukuhanin sa sa mga chord na yan. So, ayun. Paano yan gagawin is, halimbawa, katulad nito. Kasi, to eh, key of C to eh. So, kung ako nagme-melody na ako dito sa kanan, ang kaliwa ko is, yun lang din yun eh, yung chord na nandito, yung chord na ginagamit dito, yung bass, yung F, A minor, C, and G. Pares-pares lang yun eh. Pero yung kanan naman, siya yung nagme-melody. Halimbawa, ganito. When di ba F yun eh? Di ba? Pare-parehas lang din kasi meron ditong F, meron ditong G, meron ditong A minor, and then meron din C. Tignan mo yung bass. Ganun din, di ba? Hindi siya nagbabago. Hanggang kung ano yung bass na dito. I mean, ito yung pinaka binabasihan mo na chord para sa buong kanta na to. At anuman yung pinagbabasihan mo ng mga chord, ay ganun lang din yung nandito sa kaliwa. Nagets ba? Nandun lang din, ito lang din, yun lang din yung pipindutin niya. Wala na siyang iba pang pipindutin ng mga chord. Kundi kung ano lang yung mga pinagbabasihan na chord na nandito. Tapos yung kaliwa, depende na, yung kanan pala, ay depende na sa kung paano yung niya, yung kanyang chord. Diba? So, ganun lang yun. Kasimple. So, I hope na natuto ka kahit matagal na tong video tutorial na to. Kung ito naman ay makakatulong sa'yo para matuto kang mag-piano, why not, 'di ba? So ayun. Enjoy mo lang yung pagpa-piano at I hope that this video really helped you na magpatuloy sa pagpa-piano and sana one day pakita mo sa akin na marunong ka na mag-piano. Like ganito, tingnan mo.
that this video helped you guys. Thank you so much for watching this video. God bless you all. And this is Olive, and see you on my next videos. Bye.